Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang mga pinaka-importanteng balita pagdating sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas at defense cooperation ng Pilipinas. Tahimik man sa mga headlines, may nangyayaring matinding galawan sa likod ng mga pinto. Habang lumalakas ang presensya ng China sa ating karagatan, isang hindi inaasahang alyansa ang unti-unting umuusbong, ang Pilipinas at Taiwan, magkalapit sa lokasyon, pero dati malayo sa politika. Ngayong gabi, sasagutin natin ang tanong, bakit biglang lumalapit ang Pilipinas sa Taiwan? At handa ba tayo sa posibleng gulo kung tuluyang pasukin ng China ang isla? Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa nagdaang taon, mas naging agresibo ang China sa West Philippine Sea. Nadagdagan ang bilang ng kanilang mga barko, drones, at reports ng cyber attacks. Mismong Philippine National Security Council ang nagkumpirma ng mga bantang ito, kabilang ang espionage activities na galing Beijing. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, ang anumang projection ng puwersa ng China sa ating teritoryo ay itinuturing na extreme concern. Sabi niya, hindi raw pwedeng ihiwalay ang kapalaran ng Taiwan sa seguridad ng Pilipinas. Bagamat nananatili ang One China policy, nagsimula nang lumuwag ang dating istriktong pulisya ng Pilipinas. Noong Abril, binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang visa-free entry para sa mga Taiwanese nationals. Sa unang tingin, parang pangturismo lang. Pero ayon sa mga opisyal, ito'y bahagi ng mas malawak na layunin, palalimin ang security cooperation sa pagitan ng Maynila at Taipei. May mga Filipino defense scholars na dumalo sa closed-door meetings kasama ang mga Taiwanese generals, isang senyales ng pagpapalitan ng strategic knowledge. Hindi lang sa forums, may galawan na rin sa dagat. Ayon sa mga opisyal, nagkaroon ng joint patrol ang Philippine at Taiwanese Coast Guard sa Bashi Channel, ang tubig na naghihiwalay sa Batanes at Southern Taiwan. Kasunod nito, isinagawa ang Kamandag Joint Military Exercise. Dito, nagtulungan ng US, Japan, at Philippine troops sa pag-launch ng anti-ship missile drills malapit sa Batanes. Bagamat hindi opisyal na lumahok ang Taiwan, nandoon sila bilang observers at aktibong nakilahok sa tabletop planning. Sabi ng isang Taiwanese government advisor, ang ugnayan ng seguridad natin sa Pilipinas ay mas lalong lalalim. Natural, hindi natuwa ang China. Nang makuhanan ng video si Gen. Romeo Bronner Jr., na nagsabing maghanda sa invasion ng Taiwan, agad itong binigyan ng babala ng Chinese Foreign Ministry. Sabi nila, huwag maglaro ng apoy sa Taiwan question. Dagdag pa ng Chinese Defense Ministry, dahil sa deployment ng US missile system sa Pilipinas, ang Manila ay naging kasabwat sa destabilization ng rehiyon. Pero ayon sa mga eksperto, hindi na mapipigilan ang momentum. Galing mismo kay Greg Polang ng CSIS, ang agresibong aksyon ng Beijing ang nagtulak sa Pilipinas na lumapit sa Taiwan. Hindi lang ito military o geopolitics. Kung magkaroon ng gulo sa Taiwan, may mahigit 150,000 OFWs na kailangang e-evacuate. Kabilang sila sa mga unang maapektuhan kung may gyera. At dahil sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US, posibleng madamay tayo kung sakaling sumiklab ang tensyon sa Taiwan Strait. Noong 2023, pinayagan ng gobyerno ang access sa 4 na bagong US military sites, 3 rito nasa Hilagang Luzon, malapit sa Taiwan. Ayon sa mga analyst, ito ay posibleng staging area kung kailangan ng rapid response. Sabi ni retired Rear Admiral Romel Ong, Taiwan ang ating natural buffer laban sa expansionist China. Pero bakit nga ba mahalaga ang Taiwan sa regional stability, at ano ang kinalaman nito sa Pilipinas? Ang Taiwan ay nakapwesto sa tinatawag na First Island Chain, isang mahalagang linya ng mga isla na nagsisilbing natural na harang sa pag-usbong ng military power ng China sa Pacific. Kung makokontrol ng Beijing ang Taiwan, hindi lang ang Pilipinas ang maaapektuhan, kundi pati ang Japan, South Korea, at maging ang Guam, na isang strategic US base. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, kung mapasa kamay ng China ang Taiwan, posible nitong gamitin ang isla bilang launching point ng mga military operation patungong timog, kabilang na ang Batanes at Hilagang Luzon.
Ibig sabihin, lalong niliit ang maneuver space ng Pilipinas at ng US sa rehiyon. Sa Southeast Asia, hati ang pananaw ng mga bansa. Ang Malaysia at Indonesia, bagamat nagpapahayag ng concern sa stability ng rehiyon, ay nananatiling maingat sa pakikipag-ugnayan sa Taiwan. Ayaw nilang magalit ang China, isang malaking trading partner. Ngunit sa panig ng Pilipinas, ang posisyon ay mas naging matapang, defense before diplomacy. Dahil sa mga agresibong aksyon ng Beijing, mukhang nawalan na tayo ng tiwala sa quiet diplomacy approach. Sabi nga ng geopolitical analyst na si Don McLean-Gill, kung may paraan lang para umiwas tayo, ginawa na natin. Pero sa ngayon, hindi na pwedeng ipikit ang mata sa realidad. Dagdag pa niya, hindi lang ito tungkol sa geopolitics. Ang mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa Taiwan ay may pamilya rito sa bansa. Ang destabilization sa Taiwan ay direktang threat sa mga Pilipino, hindi lang militar, kundi pati humanitarian at economic ang epekto. Sa ganitong pananaw, malinaw na ang layunin ng Pilipinas ay hindi makipaggyera, kundi tiyaking may deterrence laban sa anumang agresyon, habang pinuprotektahan ang karapatan natin bilang soberanong estado. Pero habang lumalalim ang security cooperation ng Pilipinas sa Taiwan, malinaw rin sa mga lider natin na kailangang maingat ang bawat hakbang. Hindi natin layunin ang magpagalit ng kapitbahay, pero hindi rin tayo papayag na maipit o mapatahimik habang nilalabag ang ating karapatan sa dagat at himpapawid. Sa likod ng mga lihim na pagpupulong, joint patrols, at military planning, may isang mensahe na gustong iparating ng Pilipinas: handa tayong makipagtulungan sa sinumang may respeto sa international law at soberanya. Hindi ito simpleng pagbabalik ng Cold War-style alliances, ito ay strategic survival sa harap ng lumalaking panganib. At para sa Pilipinas, ang tunay na neutralidad ay hindi pagiging tahimik, kundi ang paninindigan sa tama, habang binabantayan ang interes ng ating bayan. Noong unang linggo ng Hulyo, 2 opisyal ng Philippine Coast Guard at Navy ang lumipad sa Taiwan para sa Maritime Forum. Nakipagkita pa sila kay Taiwanese President Lai Ching-te. Galit na galit ang DFA. Ayon kay Foreign Secretary Teresa Lazaro sa isang sulat, hindi sila naging maingat. Ang ganitong kilos ay pwedeng makasira sa ating efforts na ayusin ang relasyon sa China. Kahit may tensions, tuloy ang plano, kabilang ang joint patrols, intelligence sharing sa galaw ng mga Chinese ships, at cybersecurity cooperation. Sabi nga ni Taiwanese lawmaker Wang Tingyu, dating close strangers lang tayo. Pero ngayon, nag-uumpisa ng ngumiti ang dalawang panig. Tahimik pero tiyak ang galaw ng Pilipinas. Sa kabila ng delikado at sensitibong posisyon, malinaw na ang kapalaran ng Pilipinas ay hindi nahiwalay sa nangyayari sa Taiwan. Ang tanong, handa ba tayong harapin ang posibleng epekto nito sa ating pambansang seguridad at diplomasya? Para sa iba pang analysis sa defense at strategic affairs ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at e-share ang video na ito. Marami pa tayong tatalakayin.